Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay nagtitipon-tipon tayo sa inyong simbahan at ginugunita po natin. Tayo po ay nagsasama-sama umuli para sa ikaapat na misa na binaryo para sa inyong patron sino nga to? Nuestra Señora de los Desamparados o ang Santa Ana Santa Ana, ina ng walang mag-ampon. Magsitayo po tayong lahat at makiisa habang kinakanta ang Santa Ana. Oh wait, correction. Kay Maria, ina ng walang mag-ampon.
Yan. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Ngayon ay ika-4 na misa nobenaryo para sa inyong patron. At pakinggan natin ng mabuti ang homilya ni Padre at ang pagbasa, ang ebanghelyo at yung salmo. Pero bago ang lahat, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria ang lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ma- Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa mga nananalig, ikaw ang buhay para sa mga nagpapakumbaba. Ikaw ang kadakilaan para sa mga banal. Ikaw ang kapalaran, paunlakan mo ang aming mga pagluhog upang ang mga nananabik sa mga ipinangako mong kaloob ay laging magkamit ng iyong kasaganahang lubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito.
Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkakahikayat sa mga hintil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan, at isinilaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Tugon, Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ng Israel upang magsambahan. Tugon, Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tahanan. Tugon, Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. magsitayo ang lahat para sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At At sumainyo, sumay Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinutol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinutulan
at nilinisan ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi mananatili nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo para sa homilya. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po si Reverend Reverendo Padre Marcelino Gonzales at ngayon ay ikaapat na araw ng nobenaryo para sa inyong patron na kilala natin bilang ina ng mga walang magampon. Actually, kanina madaming istoryang naganap bago ako makapagmisa. Actually, nakikipag-away na ako dun sa jeepney driver na yon kasi, well, nasa kalagitnaan ng daan. Nakikipag-usap sa sa ibang bubong ng ano to, jeep. Jeep. Well, wala naman ako magagawa. Nakipag-usap ako. Wala din nagawa yung pakikipag-usap ko. Well, anyways, madaming naganap. Well, kaya ako na late ngayon kasi medyo madami yung napakain ko. Napakain sa katawan ko. Ngayon ay kapistahan kasi ni Santo Domingo Sabio, ang patron ng mga sakristan, altar server. We have this small party for Feast of Saint Dominic Sabio. Then, ayun, nandito na ako sa harap nyo. Ayan ang storya bakit late si Padre. Sino to nasa likod ko? Bastos to ah. That's why late si Padre, and sorry kung medyo natagalan yung paghihintay. Well, it's my fault naman. I'm sorry. Pero mga kapatid, simple lang po ang naihanda kong homilya. Kaya nga na sinabi ko kanina yung kwento ko, no? Kaya unti lang yung masasabi ko ngayon. Sa Ebanghelyo na narinig natin, sinabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, manatili kayo sa akin." Alam niyo ang ibig sabihin nito?
Simple lang naman ibig sabihin nito. Kung ang sanga ay nahiwalay sa puno, 'di ba natutuyo ito? Wala tong walang namumunga sa kanya. Yung sanga na yon nasa baba lang, like nasa ground lang. Ano bang ginagawa natin kapag may random things na nasa baba? 'Di ba minsan sinisipa-sipa natin, pinaglalaroan natin. Ganon din po ang mangyayari sa atin kapag napalayo tayo sa presensya ng Diyos. Nanghihina tayo, nawalan tayo ng direksyon, at minsan napapahamak tayo. Pero kapag nakakapit tayo kay Jesus, doon tayo nagiging malakas. Actually, well, kung makikita nyo dyan sa altar table, dyan nakapako si Jesus. Nakakabit siya dyan. Then, hindi niya iiwan yung cross na yan. Ayan ang nagsisilbing trophy natin mula sa mga kalaban nating demonyo. Ano bang nangyayari kapag tinatapat natin yung cross na yan sa mga demonyo? 'Di ba nanghihina sila? So, paano pa kaya kung humiwalay tayo sa presensya ng Diyos? Tas tinapat sa atin yung cross na yan. Malaki kaya ang mangyayari sa atin? Kapag nakakapit tayo kay Jesus, doon tayo nagiging malakas. Doon tayo nagkakaroon ng bungang kabutihan, pagmamahal, pagtulong sa kapwa. At dito po pumapasok ang halimbawa ng inyong patron. Tahimik man ang buhay niya, pero nakakabit siya sa Diyos. Kaya naging mabuti ang bunga. Mga kapatid, minsan parang nag-iisa tayo, parang walang nag-aalaga. Pero ang totoo, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Well, sometimes nakakaramdam tayo ng lungkot na parang pinapabayaan tayo ng Diyos. Well, it actually happens when nagkakasala tayo. Na pinapabayaan ng Diyos for like temporary, pero let's hope not permanently. Well, baliwala naman yung sinabi kong let's hope not permanently. Kasi hindi ka naman talaga iiwan ng Diyos. Binibigyan pa niya tayo ng mga pagkakataon na maging katulad ng inyong patron. Paalala na may nagmamahal at tumatanggap sa atin kahit hindi mo nakikita. Yung mga nasa paligid mo, kung hindi ka nila tinatanggap, what makes more kung lumipat ka ng ibang bansang puno ng charitable country, mababait, magalang. Paano pa kaya kung lumipat ka ng ibang rehiyon? Gawin nating example
yung istorya ko kanina. Kanina, sa jeep, may apat na ano 'to, para sila nagba-basketball, eh. May apat na nakasando jersey na lalaki, then may isang babae. Isang babaeng mahuhulog na sa kaniyang kinauupuan. Tas yung lalaking yun, yung apat na lalaki na yun, nagtatawanan lang. I remember something they are um kung bakit sila natawa is about yung may video silang may naririnig ako sa video nila na parang nagtatawanan na we. I don't know. Pero I felt bad para dun sa babae. May trabaho na siya. Ang dami niya pang bitbit. May parang pasalubong pa siya para sa kaniyang anak sa saan to? Sa sa mga pamilya niya. That and what makes more sad is yung apat na lalaki na yun parang bastos. Pero wag naman sana nilang makita 'to. Well, hindi naman nila alam kung sino yung nagsasalita. Kung alam ba nila yung mukha ko, 'di ba? So, yung babaeng yon siguro pagdating ko dito sa bahay, nag-iisip ako nun eh, bago ako magmisa. Well, galit na galit nga ako nung pagbaba ko dito eh. Kasi late na ako. Late na ako eh. Tamo, 9 na ngayon. 8 sana ang misa ko. Ngayon, na-move. 8:30. Well, pagdating ko sa bahay, iniisip ko yung babae. Ano kaya nangyayari sa buhay niya after niyang ma makasama yung pamilya niya? Because family is the most valuable treasure. Magiging masaya na ulit kaya siya. Kasi ramdam ko yung galit at lungkot sa mukha niya kanina eh. Tinitignan niya pa yung apat na lalaki. And ayun, yeah. Hindi ko sinasabing lagi kayong mauna sa pila ng pagsakay sa jeep para hindi kayo matulad dun sa babae na yan. No. I want you to understand, to feel what others feel. Actually, kahapon ko pa to iniisip. Last year ko pa to iniisip. It's like I doesn't fit for this group, this organization. Well, yeah. They keep they keep ignoring me. Back to the story. I'm feeling, bruh. It just make me sad. Like dito nagsimula yung parang the story of me being alone. But I have this friend named Edsel. I talk to him every day. Every time I'm stressed. Minsan nga, hindi ko siya nare-replyan kasi stress na stress talaga ako pag
pag-alis ko sa computer ko nun, madaming napasok na problema sa akin. It's not because ang dami kong ginagawa. Officer ako sa simbahan namin, officer ako sa mga sakristan, finance officer, about what? Then, my enrollment, yeah. Well, it's just make me sad. Lalo na yung may mga tao ding nakikiramdam sa akin, pero it's just make me sad. Well, back to the story. Kung tayo ay kakapit kay Jesus, may magbubunga dapat. Hindi pwedeng wala. Ang bunga ay makikita sa ating buhay. Kung marunong tayong umintindi, tumulong, at magmahal sa kapwa natin. You will be holy. You will be like this Mary, this ina ng laging mag-ampon. You will be more kind. You will be more, you will be, you will feel the others more. Lalo na sa mga taong pakiramdam ay walang mag-ampon. Tayo sana ang maging daan para maramdaman nila na hindi sila nag-iisa. Tanungin nga natin ang ating mga sarili para sa pagtatapos ng aking homilya. Nakakapit pa ba ako kay Jesus? O isa ako sa mga tangkay na nahulog sa ibaba, nagpapakasakit, pinaparusahan, pinaglalaroan, at anong bunga ang nakikita ng Diyos sa buhay ko? This is my first and last mass for this organization. Hilingin natin sa inyong patron na tulungan tayong manatili sa Diyos at mamuhay ng may pagmamahal. Nuestra Señora Hello? Nuestra Señora de los Desamparados. Amen. Manatili po tayong nakaupo. Sa si Woogie.
Magsitayo po tayo lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay. Kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at Tinasa namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang upay sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Panginoon Jesus, pinili mong yakapin ang krus upang ito Magsilod po ang lahat. Ama naming banal,
Dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ng iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at kaniyang sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalit. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kaniyang mga alagad at kaniyang sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, walang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhas para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay guni-sarili sa inihain, bilang pagkain inuugan, pinagsasaluhan hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Hello, wait lang. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak na sa amin nagligtas.
gayon din ang kaniyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kaniyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayoy aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Meron ba? Tunghayan mo ang handog na ito na inyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-aalay ng kanyang buhay upang kami ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan na niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni Nuestra Señora de las Amparados. May mic ka ba? At kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, naming obispo si Jose, ni Obispo Miguel sa platapormang ito, at ni James na kanyang katuwang, at ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kailingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harap. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ng mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin yumao at ang lahat na lumisan na sa mundong ito ang nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kalinlingang walang mali, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Bilang isang pamilya, sabay-sabay po nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Masahin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpamatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan at pagkakaisa. Samantalang aming pinananabikan ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng lahat ng mga kasalanan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Okay gulong ng alang mundo, hirap sa kuna at lungkot, kaya sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko kung bawat pamilya ay buo? Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo tayo muli.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Short message po from me. Wait lang. Maraming salamat po sa pagdalo ng aking first and last na misa sa organization na ito. Maraming salamat po sa mga nakilala ko, mga naging kaibigan ko sa organization na ito. At salin po natin ang panalangin. Okay. After pa daw pala. Salamat po sa mga naglingkod, sa mga paring Franciscano, sa nagkonse, Father Edsel, sa mga sumimba, yung 5 na nagsimba, at ayun lang naman. Salamat po sa nag-prepare ng simbahang ito para sa aking misa. Ayun lang po. Awitin po natin ng Salve Regina. Okay. Sabi po Salve Regina, tas after. Nakabukad ba to? Okay. Panginoong Hesus, sa loob ng 30 taon, pinabanal mo ang buhay pamilya sa pamamagitan ng iyong kahangahangang kabutihan higit sa lahat. Sa iyong pagkamasunurin kay Maria at Jose. Sa araw na ito, itinudulog namin ang aming mga panalangin sa ngalan ng mga mag-anak sa buong mundo. Kahit bago pa man ipahayag ang kadakilaan ng buhay may asawa at kahalagahan ng pantahanang kabutihan, pinakita mo sa amin ang halimbawa ng ganap na pagtatalaga ng sarili sa karaniwang buhay sa isang tahanan. Higit kanino man, masaksihan ng iyong ina ang iyong mabilang na mga halimbawa ng iyong buhay sa Nazaret dahil siya mismo sa kabila ng kaniyang pagiging ina ng Diyos at Reyna ng langit at lupa ay ginampanan ng mga payak ng gawain ng isang abang ina ng tahanan. Puno ng pagtitiwala, inihahain namin sa iyo ang mga pangailangan ng mga anak sa buong mundo. Batid mo ay ayon na rin sa iyong karanasan ang kanilang mga sakit at kalungkutan, ang kanilang mga gawain at paghihirap na nagawa mong palitan ng kaligayahan, katiwasayan, pag-ibig at kabanalan. Amen. May mag-announce pa ba? Yes.
Awitin po natin ng Salve Regina. Wait. Mamaya, wait lang. Gaudet laetare Virgo Maria, Alleluia. Quia surrexit Dominus Veres, Alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es restequem sumus ut per ius genetricem Virgine Mariam perpetue capiam gadie vitae per Christum Dominum nostrum. Amen. Wait lang. Excited si Father sa Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Sabi niyo wala na. Announcement lang po mga kapatid, ako ay nagpapasalamat sa ating Mass Presider ngayon at sa inyong pagdalo dito sa ating ika-4 na Misa Nobinaryo alay kay Maria, Ina ng Walang Mapag-ampon. Announcement ko lang, magkakaroon po tayo ng recitation ng Franciscan Crown pero hindi na po ito magaganap sa KKR kundi sa ating respective
OFM Franciscan Channel. Kayo po ay inaanyayahan na magdasal, magnilay pagkatapos nitong banal na misa dahil sa pagkakalam ko ay may mas malaki pang event. Ito ay yung kapistahan ni procession pala, ang solemn procession ni Saint Dominic Savio. Ayun lamang po. Magaganap po ang ating rosaryo sa ating server. Maraming salamat po. Pakset Bonong mga kapatid, at maraming salamat po sa inyong pagdalo dito sa ating misa, especially sa ating presider na si Reverendo Padre Marcelino, no, ang aking matalik na kaibigan. Maraming salamat sa pagdating mo at pagsagot sa aming invitation, at sa mga kapatid kong sa orden, no, maraming salamat po, at sa mga laiko na narito at nakinig sa misa, thank you so much. To our brothers in the ministry, I think wala na yata sila, nandiyan pa ba sila? Ayun, meron isa pa yata. Ayun, maraming salamat po sa pagdalo nyo at paglingkod, no, kahit na meron din kayong event. Yes. And sa bukas po ang ating novena masses ay ganun din po, same time, 8 p.m. na pamumunuhan ni Reverend Father Jaime Zian, no. And o nga po, yung ating seminary or ang ating seminary sa OFM ay bukas po. Kung nais nyo maging isang Franciscano, no, kung willing kayong i-follow ang turo ni Saint Francis, no, ayun po, bukas po. Tignan nyo lang po sa aming TikTok account, no, nirepost naman po ng main channel. Yun lamang po. Muli, maraming salamat, especially kay Father Marcelino, no. Sana baguhin mo pa yung bro, iniisip mo sa amin, mamaya na lang pag-usapan natin. Yun lang po. Salamat po muli. Suwayin niyo ang Panginoon at suwayin rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo tayong taglay at mapayapa. Salamat sa Diyos. Viva Nostra. Viva! Viva! Let us venerate the cross, prosit, at vitam aeternam. Thank you very much. Picture po mga kapatid. Mga kapatid ko kay Kristo.
kapatid. Tingin sa pintuan. 1, 2, 3. Yung tao po yung naka-yellow. Sir. Sir, tingin sa camera. Sir. O, sige. Okay, 1, 2, 3. Isa pa po. Para I love you. Isa pa po. Okay, tingin na. Ayun na, titingin na siya. Ayun, ayun. Ayun, thank you po. 1, 1, 2, 3. Yun po. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Mabuhay ang Ang ating- ina na mapag-ampon. Mabuhay. Ano? Tagits po tayo bukas. Bye. Tayo po ay meron pa palang rosary ngayon. Ay, ang gusto magstay ay magstay po.